dami ang meron sa atin. Tulad na nalaman po, kapag tayo ay nag-birthday, nagpapasalamat yung marami kapag mag-asumanta, o kaya kapag may pasa yung birthday song, yung video Friday, o kaya sa prayer. Tandaan po natin, ang nagpapasalamat ay nakabasa mula sa puso. Na nagbibigay at nagpapasalamat. Una po, nakikita ni Jesus sa puso sa likod ng ating pagbibigay. Tinanggalan ni Jesus sa mga taong naglalagay sa labi. Hindi lang po, tinitignan ni Jesus kung magkano ang ating magbibigay natin. Kundi kung paano nagbibigay. Dito po kasi, mas nakikita yung nilalaman ng ating mga damdamin at mga kaisipan. Maraming mayayaman po ang nagbibigay ng malaki, pero ang nakakuha ng pansin ni Jesus ay ang palo. Ang tanong po, bakit ang meron po doon sa balo? Sapagkat nagbigay siya ng may tiwala at may pusong tapat. Pilicheck po tayo. Ako ba o ikaw ba? Kumusta po yung ating pagbibigay? Hindi po ikaw-experience ang test. At talikong po talaga mga dahil dapat po lang sa school. At yung pangako ko learn na makabawal po ang test. Ito po ikaw-experience ng pagbibigay. Sa panahon ng pasasalamat, alalahanin po natin na hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng ating mga kaloob. Kundi ang katapatan ng ating puso. Ulitin ko po, katapatan ng ating mga puso. Ikalawa po, ang tunay na pasasalamat ay nagmumula sa pananampalataya. Ang balo po ay mahirap at dalawang puso lang po ang meron sa Kanya. Ngunit ibinigay po niya ang lahat ng iyon. At ito po ang tunay na may pananampalataya. Tayo po ba? Paano yung ating pagkakaloob? Naroon po ba yung ating pasasalamat? Naroon po ba yung ating pananampalataya? Paano po tayo pagkakaloob? Yung dalawang pong experience yung nagkakaloob is gusto kong pipang dinisipan at manal ko kapag alin mo pera tamang kakisipan. Kung alin mo gusto ng pera kakisipan. Sa kwento po kong ito, hindi siya nagbigay mula sa ganahan, kundi mula sa pagtitiwala sa Diyos. At dito po, pumasok yung standard natin sa buhay. Hindi mo ito tungkol sa pagiging mayaman o di kaya ay mahirap. Kundi ko pa paano kalalim at kalalim itong ating mga puso sa Diyos. Ganyan din po, ang tunay na pasasalamat, hindi po ito nakasalali sa dami ng ating tinatamasa. Hindi sa pananampalataya na gayroon po tayo sa Diyos. Kapag marunong po tayong magpasalamat, kahit sa panahon ng kakulangan, pinapakita po natin na tunay natin kilala ang Diyos bilang ating tagapagkaloob. Ano ba ang testimony nito? Tungkol sa pasasalamat na hindi nasukat sa dami, hindi sa katapatan. At yung experience ko yung pasasalamat na hindi nasukat sa dami, hindi sa katapatan. The wrong experience ng is falling out of King's Dwelling. Tapos nakatubong kumakanus, kinarap sa ikuan, at dinayang pera para makapangyan. At pasalamat ko ang Lord dahil nakasupan ko. At pasalamat ko ang Lord dahil dinayang lakas ng kapag-bigyan para pag-aari ang bigyan ko. Dahil ang pananampalataya po natin sa Diyos, ang pinakamahalaga, hindi mo po tayo pasalamat kung tayo at magpuli sa lahat ng pagkakataon. At pasalamat na buong puso, pagpalain po tayo nito sa pangalan ng Ama at ng Banal at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.